Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po yung reaksyon ni Tito Soto dito po sa pagpapasya ng Supreme Court na tuluyan ng binasura. Ito pong 2025 impeachment against Vice President Sara Duterte. Okay. Pag-usapan natin bakit po binasura, ano po yung mga talagang dahilan yan, at saka bakit po parang ang lungkot ni Tito Soto, no? Sa pagbasura na to. Parang siya po yung baliktad po. Si Boji D, dapat ang naging malungkot kasi demanda nila yan eh. Di po ba? Sila po yung nagdemanda kay BP Sara ng impeachment. At dapat po si Tito Soto, judge, dapat hindi siya ang nalulungkot kasi judge siya eh. Dapat yung unbiased na judge, dapat hindi siya nagpapakita ng bias niya. Bakit ka malulungkot kung sinabi ng Supreme Court na o talagang winakasan na ng Supreme Court yung impeachment laban kay BP Sara, no? Bakit nalulungkot yung judge? Parang hindi ko ma-imagine pag natuloy yung impeachment kung gaano ka-bias yung si Tito Soto. Kaya dapat mag-inhibit ka kung sakasakali, Tito Soto, kasi nakakahiya ka. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasok-pasok po tayo mga kapatid. Pagpasok po, wag pong kalimutan na mag-likes. Yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe po kayo. Okay, ito muna yung naging reaction ni BP Sara. No? Tatlong reaction po yung pag-uusapan natin dito. Reaction po ni Boji D. Ito pong HOR speaker. Reaction po ni BP Sara at reaction po ni Tito Soto. Dito po muna tayo sa reaction ni BP Sara para talagang yung genuine na reaction po. Alam mo, Tito Soto, nagigigil. Nakakapanggigil kasi Tito Soto kasi dapat kayong mga judge, kayong mga impeachment judge, hindi po kayo nagpapakita ng pagiging bias, lalo na po sa ini-impeach. Wala pa po, hindi pa po nagsisimula kahit isang araw, napaka-bias mo na, Tito Sen, sa laban sa ini-impeach na si BP Sara. Okay, punta muna tayo kay BP Sara. Ito po, una po, no? Nagpapasalamat po si BP Sara sa Supreme Court sa ruling na definitely lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits of impeachment, no? Malinaw po na hindi po basta-basta. Hindi po 2-5, hindi po trip-trip lang. Kinakailangan po diyan sa Supreme Court ruling, no? Kinakailangan may pinagdaanan po 'yan, hindi po simpleng nagpirmahan lang, no? Yung mga congressman na hindi nabasa. Imaginein po ninyo, no? Tama yung Supreme Court na dapat higpitan. Kasi po yung mga ini-impeach nyo, yung mga impeachable official, hindi po yan nakarating sa pwesto nila ng basta-basta lang. Halimbawa po, ito pong Vice President at Presidente.
Hinalal po yan ng milyong-milyong tao. No, kakaiba po to. Dahil si Vice President Sara Duterte po ang nagtamo ng pinakamalaking boto sa lahat ng kasaysayan, sa buong kasaysayan ng botohan sa Pilipinas. Anumang posisyon. Siya po ang nagkamit ng may pinakamalaking boto sa lahat po ng eleksyon, sa Pilipinas. Katangi-tangi po to dahil pinakamalaking mandate so far, no? Wala pa pong nakakuha ng kasinlaki ng boto ni BP Sara, maski yung tatay niya. Talo sa laki ng boto niya. Tapos, ang magpapasya lang 200 o 300 na congressman, yung milyong-milyong boto ng tao, isang tabi dahil lang sa kagustuhan ng ilang daang congressman na matanggal sa pwesto o dahil pinopolitika lang. Yun po yun. Kaya tama po ang Supreme Court. Nahigpitan. Hindi po pwede na yung mga impeachable official ay basta-basta matanggal sa pwesto. Dahil kaya po naging impeachable official yan, talagang mataas na posisyon po yan. Yan po yung mga presidente, vice president, mga commissioner ng COMELEC, etong ombudsman. Basta yung mga commission po, yan yung mga impeachable official. Katangi-tangi po, kaya po kung hindi man sila hinalal, kaya po dumaan po yan sa prosesong kakaiba. No? Wala pong duda, kaya nga si ombudsman, kahit na anong gawin natin, dumaan yan sa mahigpit na proseso. Lahat po ng impeachable official, dapat man lang, bago nyo impeach, talagang matindi po ang ebidensya. Dumaan po. Yun yung gusto ng Supreme Court. Dumaan sa butas ng karayom. Tama kayo. Bakit nyo ibig sabihin basta-basta lang magtanggal ng presidente at vice president? Kahit to Kahit yan kay President Marcos, hindi ako sang-ayon dyan na ang magpasya lang itong Makabayan Black. Matatanggal na yung presidente. Okay. Ano pa po ang mga sinabi ni BP Sara? Closure. Sabi po ni BP Sara, her team stated that the matter is now closed and urged the nation to move on to other pressing concern. May closure na po. Yung impeachment ni BP Sara, sana move on na tayo. Ang dami pong concern ng Pilipinas. Ang pangunahing concern po ngayon ng mga Pilipino, hindi pa po nabibigyan ng katarungan o hindi pa po napaparusahan yung mga magnanakaw sa ating budget. Sana po yan ang unahin, di po ba? Dahil yan ang totoo Okay ba yung video natin? Parang hindi ako solve sa video quality natin. Paki-comment lang po ng 1 kung okay po yung ating video. Alam ko yung sounds nakikita ko po medyo okay, pero yung video, alanganin ako, medyo malabo mata ko Mag-1 lang po kayo kung okay yung video natin. Kung inyo mamarapatin. Sana ito na po yung hinihintay nating closure. Move on na po tayo. Kung gusto nyo pong talunin si BP Sara, kung gusto nyo pong manungkulan sa Pilipinas, talunin nyo po si BP Sara sa eleksyon. Hindi po sa teknikalidad. Kasi wala rin pong kwenta yung pamumuno nyo. Halimbawa po, na-impeach nyo sa BP Sara, hindi nyo napatakbo sa eleksyon. Wala rin pong kwenta yung pamumuno ninyo dahil majority ng Pilipino gusto si BP Sara. Okay, legal victory. Allies like Senator Amy Marcos hailed the decision as victory for the rule of law, emphasizing that the Constitution must be followed regardless of the political power behind the impeachment.
attempt. Alam niyo po, ang linaw ng konstitusyon. Ang sabi po ng konstitusyon, isang beses lamang pwedeng mag-file ng impeachment sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Very obvious po eh. Ika-4 na impeachment yung binigay nila sa Senado. Oh. Simple lang po yan. Kung meron pong ika-4 na impeachment, meron pong nauna, pangalawa at pangatlo. Okay lang sana kung kinonsolidate nila eh. Bago ipasa, kaya lang magkakaiba po ng petsa yan eh. Oh. Ano po pagkakaiba nito? Naihabol po ng makabayan yung kanyang impeachment. Yung reklamo niya, hindi pa po nagbubukas yung Congress. Kaya, hindi po pwedeng tanggihan. Okay. Ito po yung mga detalye, no? Unanimous vote po, 13-0. Ni isa po. Ni isa sa mga justices ng Supreme Court, walang nagduda. Lahat po ng justice, umayon po. Alam nyo, mamaya, pag binanggit na natin yung katwiran nito ni Tito Soto, alam nyo yung unanimous decision? Pucha, huwag nyo sabihin na bobo lahat yung justice na yan. O may pinapanigan lahat yan. Silyonin? Hindi po yan Duterte. Yung nagsulat po, yung ponente po ng desisyon na to, dilaw na dilaw po yan. Next possible filing, the court noted that the new impeachment complaint may be commenced against her until February 6. Okay. So, dito na po tayo sa reaction po ni Tito Soto. Para mahit na po natin. Sabi ni Tito Soto, una, nalulungkot siya, no? Ito muna, yung mga pwede na nating unawain agad. Uy, thank you very much kay Joey Hernandez sa pagbibigay po sa atin ng $9.99 na pangkape. Maraming salamat sa iyo, Joey Hernandez. Watching from Chicago, Illinois, USA. Thank you very much, Joey Hernandez. Okay. Alam niyo po, kung nalungkot ka sana, Tito Sen, dapat sinarili mo na lang. Kasi nakakahiya. Imaginein mo, ano ba papel mo sa impeachment, Tito Sen? Ang papel mo sa impeachment, ikaw yung ikaw yung pinakapinuno. Anong tawag natin dyan? Siya yung head ng mga judge na magpapasya sa impeachment ni BP Sara. Tandaan po ninyo, hindi na nakapagpigil si Tito Soto eh. Dapat nagpipigil ka, Tito Soto, ng bias mo. Ngayon, alam na ng madlang people na ikaw ay bias against Sara Duterte. Ang masasabi lang natin, makapal masyado yung mukha mo. Thank you very much kay Janet Trinidad na nagbigay po sa atin ng 249 pesos. Kakapalan ng mukha yan, Tito Soto. Nalungkot ka sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment. Ito pa po ang mga sinabi ni Tito Soto. Isang malungkot na araw ito para sa mga mag-aral at professor ng constitutional law. Para bang binago ang konstitusyon sa paraang labag mismo sa konstitusyon sa pamamagitan ng overreach ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Pinagbibintangan mo yung Korte Suprema na may overreach siya. Ibig sabihin, hindi niya nasaklaw. No? Overreach. Gampanin na ng iba. Trabaho na ng iba. Pinakialaman pa ng Korte Suprema. It is sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Ang tindi ng bintang mo, Tito Sen. Minsan, alam naman namin na hindi mo naman kayang isipin yung sinabi mo eh. Pinagbibintangan mo na nag-amend ng Constitution yung Supreme Court.
unconstitutional yung ginawa ng Supreme Court? Antindi. Grabe tong paratang mo na to, Tito Sen. Unconstitutional daw yung ginawa ng Supreme Court. Okay. Sabi ni Soto, clear judicial legislation and an encroachment on the powers of legislative branch. He argued that court unconstitutionally amended the Constitution by introducing new rules for Congress to follow during the impeachment proceedings. Alam mo, antindi mo, Tito Soto, pinagbibintangan mo na yung Supreme Court unconstitutional yung ginawa. Alam mo, Tito Soto, basic na basic yan sa nag-aaral ng Constitution. 3 branches of government. Legislative kayo, Kongreso, binubuo ng Senado at House of Representatives. Iklian lang natin, para sa'yo to, Tito Soto. Ang trabaho ninyo, gumawa ng batas. Gumawa ng batas, ha? Executive, binubuo po ng Presidente, Vice President at lahat po ng cabinet officials. Ganun din po yung mga local executive mula sa gobernador, mayor hanggang barangay. O hanggang hanggang dun sa munisipyo at city. Yan po ang executive. Ano po ang trabaho nila? Tagapagpatupad ng batas. At judiciary na pinamumunuan po ng Supreme Court at lahat po ng korte sa Pilipinas. Tito Soto, aral ka ng konti. Ano ang trabaho ng Supreme Court? Sila ang nag-i-interpret ng batas. Sila ang final arbiter. Sila ang nagsasabi kung ang isang tao ay lumalabag sa batas o umaayon sa batas. Sino ngayon ang magsasabi na ang ginawa ng isang tao ay unconstitutional o constitutional? Supreme Court. Ibig mong sabihin ba dong lahat ng pasya ng Supreme Court naaayon sa konstitusyon? Opo. Kasi sino po ang nagpapasya kung naaayon yan sa konstitusyon o hindi? Supreme Court. Ibig mong sabihin ba dong lahat ng pagpapasya ng Supreme Court, yan ang constitutional? Opo. Wala ka ng ibang dudulugan. Final yun. Kung ano ang pinal na sinabi ng Supreme Court, yun po ang interpretasyon ng konstitusyon. Pag nagpasya po yung Supreme Court, yun na po ang interpretasyon ng konstitusyon. Okay lang sana pagbintangan mo, Tito Soto, kung sa 13, halimbawa, ang boto sa 13 ay 7-6. Pwede pa kasi isa lang ang bumaliktad. Mali na kagad. Pero 13-0 eh. Unanimous sila sa pagsasabi na unconstitutional yung impeachment na ipinasa. Ibig sabihin, lahat ng judge, sabi ang interpretasyon nila, unconstitutional yung ginawa ninyo. Ngayon, Tito Soto, may kapangyarihan ba yung Senate President na sabihin na yung pagpapasya ng Supreme Court ay unconstitutional? Wala po. Wala po. Sino po ba ang nagsasabi kung constitutional at unconstitutional? Supreme Court po. Yung ulitin ko, ibig sabihin, ang pasya ng Supreme Court naaayon niyan sa konstitusyon? Opo. Sino lang ang pwedeng magbaliktad ng pasya ng Supreme Court? Supreme Court lang din po. Wala pong iba. Pag sinabi ng Supreme Court na unconstitutional,
Unconstitutional yan at magiging bahagi na po yan ng batas natin. Iko-quote na po yan. Yung sinasabi mong malungkot ang mga mag-aaral ng constitutional law. Yan po ay pwedeng sabihin ng isang nauto. May nagbulong sa'yo niyan, nagyabang ka Tito Soto, na malungkot ang hindi po malulungkot. Magiging bahagi na po ng batas natin yan, yung interpretasyon ng Supreme Court. Wala ka na Tito Soto, hindi ka na senador. Pero yung pagpapasya na yan po ang susundan balang araw, 20 years from now, 30 years from now. Yan po ang iko-quote kung meron pong i-impeach na presidente, vice president, COMELEC, ombudsman. Iko-quote po nila yung desisyon na yan dahil bahagi na po yan ng batas ng Pilipinas. Sana, bago ka naging Senate President, inunawa mo muna tong mga bagay na to para hindi ka nakakahiya. Thank you very much kay Donato Siliano sa $4.99 na pangkape. Mocha Princess sa $5 na pangkape. Wala kang karapatan Tito Soto na pagbintangan yung Supreme Court na ang constitutional lang ginawa. Tanging Supreme Court lamang ang magbabaliktad ng sarili niyang desisyon. Tanging Supreme Court lamang. Hindi ang Senate President, hindi ang Presidente ng Pilipinas, hindi ang House of Representatives, hindi ang Vice President. Supreme Court lamang ang makakapagbaliktad ng kanyang sariling ruling. Dahil ang ruling ng Supreme Court, ano ang tamang interpretasyon ng batas? Kung ano ang sinabi ng Supreme Court, yun ang tamang interpretasyon ng batas. Alam naman namin may nagbulong lang yan sa'yo eh. Hindi mo naman maiisip yung mga sinabi mo eh. Impossible dream. Impossible dream na lang daw yung impeachment. Kanino bang dream ang impeachment, Tito Soto? Sa'yo? Ikaw ba ang may pangarap na ma-impeach si BP Sara? Bakit naging impossible dream? Opo, talagang dapat maging impossible dream ang pag-impeach. Dahil hindi dapat yan pwedeng gawin ng taon-taon, magpapasa na lang na kahit na anong impeachment. Bago mo baliktarin yung pagpapasya ng tao, bago mo baliktarin yung boto ng tao na 32 million, kinakailangan grabe yung iyong matindi ang ginawa ng taong nahalal. Yung tiwala sa kanya ng 32 million para mo baliktarin yan, kinakailangan nakakasuka na yung ginawa. Ano yung sinasabi ninyo na ginawa ni BP Sara? Hindi maipaliwanag ang confidential fund? Constitutional interpretation. Ito po, he lamented that the decision was a sad day for constitutional law students and professors, asserting that the High Court misinterpreted clear provisions of the law. He claimed that when the law is clear, there is nothing to interpret. Yan po ay pwedeng sabihin ng walang alam sa batas. Ang lahat po na nakakaalam sa batas, Tito Soto, ang lahat na nakakaalam sa batas, alam nila na ang final arbiter sa interpretation ng lahat ng law sa Pilipinas, ang final arbiter, ang final na may say, ang final na may pagpapasya, Supreme Court. May kinukot ka pa when the law is clear?
Sino nagsabi clear yung law? Sa'yo? Imaginein mo, kaya nga tayo may korte. Dalawang abogado, parehong nag-aral ng law. Tito Soto, makinig ka. Dalawang abogado, parehong nag-aral ng law. Yung isa, pinagtatanggol yung tao, hindi raw lumabag sa batas yung kliyente niya. Yung isang abogado, ang sinasabi, lumabag sa batas. Ang batas na tinutukoy nila, isang batas. Halimbawa, yung kinukot nung tagapagtanggol, yung batas din na sinasabi ng nag-aakusa na nilalabag niya. So kung dalawang abogado magkaiba ng interpretasyon sa batas, sino dapat ang magsasabi kung sino ang tamang interpretasyon? Korte. Kaya tayo may korte, Tito Sen. Naintindihan mo? Hindi ikaw. Ano sinasabi mo? Katarantaduhan niya. When the law is clear, there is nothing to interpret. Ang linaw ng mga batas. Bawal magnakaw. Bakit may dalawang interpretasyon? Yung bawal magnakaw. Isang interpretasyon na nagtatanggol at isang interpretasyon na nag-aakusa. Hindi po pwede na, tayo na lang mag-usap. Ano bang nilabag niyan? Hindi po ganun. Laging may korte na siya yung final. Magsasabi, ngayon, Regional Trial Court, sinabi, guilty ka. Pwede ka pang umapila. May mas mataas pa sa Regional Trial Court Court of Appeals. Guilty ka pa rin sa Court of Appeals. O yung actual na kaso na lang. Kaso nila French Castro. Guilty ka sa mababang korte. Inakyat sa Court of Appeals. Guilty ka. Sentensyado. Inakyat pa rin nila. Pero pag Supreme Court na, sila na yung final. Hindi ko maintindihan. Tito Sen, dapat magbitiw ka na bilang Senate President. Nananawagan po kami. Ako po nananawagan na magbitiw ka na sa pwesto. Bakit? Hindi mo alam. Ikaw ang magiging judge pero nagpapakita ka ng bias. Ngayon pa lang. Okay, future accountability. Soto warned that the ruling effectively weakens Congress authority and makes it is extremely difficult to hold high-ranking officials accountable in the future. Alam mo, Tito Soto, kasuhan yung mga high-ranking official kung sila po ay may kasalanan. Pero kung presidente yan at vice president, i-impeach nyo. Ang sinasabi ng Supreme Court, hindi ka pwede basta-basta mag-impeach nang wala ka namang basehan ng impeachment. Yung ginawa nila kay BP Sara, walang basehan. Pumirma ang mga congressman kahit hindi nila nababasa yung akusasyon kay BP Sara. Yun, malinaw yun. Sabi ng Supreme Court, isalang nyo muna lahat yan sa committee, Justice Committee. O ngayon, maayos na ngayon. Hindi na pwede ngayon yung signature lang. Meron ng committee, Justice Committee. Bakit po naging maayos, Tito Sen? Dahil nagpasya yung Supreme Court na lahat ng impeachment padadaanin sa Committee on Justice ng House of Representatives. Pag-uusapan nila doon kung may form and substance. Pag-uusapan nila doon kung mayroong ebidensya bago pagpasyahan ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Pag nakakuha ng 1/3, tsaka lang dadalin sa Senado. Hindi ba maayos yung sinabi ng Supreme Court? Bawal ka na ngayon na magpa-impeach ng wala kang ebidensya. Yun. Kaya mababasura yung impeachment ng attorney. Yung naunang impeachment. Kasi malamang walang ebidensya yun dahil ilang pages lang daw
Kaya hindi na po pwede ngayon, Tito Sen, na basta-basta na lang magpa-impeach. Dapat puno ka na ng ebidensya. Dapat na pag-usapan yan at alam na mga pumirma kung ano yung pinipirmahan nila. Mali ba yun, Tito Sen? Okay. Maliban na yung mga high-ranking official ay pangalagaan ng konstitusyon, hindi yung 2-5. Ngayon, ano po epekto niyan? Mahirapan na sila na makabuo uli ng 1/3 na pirma. Una, alam naman natin, may akusasyon si Toby Chanco, di ba? May akusasyon si Toby Chanco na nabayaran yung kada pirma niyan. Huwag ka na magmarunong, Tito Sen. Yan po ang katotohanan. Okay. Tignan mo, Tito Sen. Daig ka pa ng Speaker of the House. Kanino tong demanda na to? Saan nagmumula yung demanda, Tito Sen? Nagmumula yung demanda. Ibig sabihin, ang pinaka-complainant nito, House of Representative, lahat ng impeachment, sila yung tatay yung prosecutor. Sila yung magpo-prosecute. Pero tignan mo yung leader nila. Hindi po ako believe dyan kay D kasi wala namang ginagawa yan para maparusahan yung mga congressman na magnanakaw eh. Pero believe ako sa kanya na alam niya na dapat igalang yung Supreme Court. Ito yung statement ni D. Nire-recognize niya yung judicial authority. Hindi niya pinagbibintangan yung Supreme Court na unconstitutional lang ginawa. Bugok lang. Oo, bugok lang ang magsasabi na unconstitutional yung ginawa ng Supreme Court. Dahil ang interpretasyon ng Supreme Court, yun ang interpretasyon, sinasabing interpretasyon ng Constitution. Sila po ang may kapangyarihan. Paano mo sasabihin na unconstitutional yung Supreme Court? Never pong magiging unconstitutional. Badung never. Ang pagpapasya ng Supreme Court, constitutional yun. Agad-agad. Kasi kung wala pong mag-interpret kung sino ang tama, kung sino ang constitutional, lahat pwede. Magulo po ang Pilipinas. Ibig mo sabihin, may bigote ka lang eh. Porkit ang sabi sa'yo ni Lacson, macho ka eh. Ikaw na mag-interpret kung ang constitutional lang isang bagay o hindi. Hindi dapat. Ang mga taga-Supreme Court, antindi po, hindi lang po binoto yan. Para ka maging justice ng Supreme Court, dati kang huwes o mataas ang katungkulan mo o ikaw ay talagang kabisado mo yung batas. Wala pa po na napunta sa naging justice ng Supreme Court na bugok. Lahat. Marami pong senador na bugok. Binoboto lang ng tao eh. Maraming congressman na bugok. Binoboto lang ng tao. Maraming mayor, governor, bugok. Binoboto lang ng tao. Pero never, wala ni isa na justice na bugok. Hindi ka pwede, una, abogado ka dapat. Ikalawa, hindi ka simpleng abogado dapat. Kaya yung sinasabi mo na ang constitutional sila, utot mo. Okay. Itong sinabi ni D. D stated that the House of Representatives recognizes the Supreme Court's decision to uphold its previous July 2025 ruling. Sila yung sila yung sila yung umapila. Tinanggap. Dito, Tito Sen, sila yung talunan. Kasi sila yung umapila eh. Talo sila. Pero dahil ang si Speaker D ay dihamak na may utak kaysa sayo, tinanggap niya ang pagpapasya ng Supreme Court. Bakit? Wala kayong magagawa. Tanggapin nyo man at hindi, magiging batas na yan ng Pilipinas. Lahat po ng pagpapasya ng Supreme Court, nagiging bahagi na yan ng batas. Hindi po yan katulad, yung opinion ng mga Senate President, pwede pong hindi po kinikilala yan. Opinion nyo lang yan.
Pero lahat po ng pagpapasya ng Supreme Court, magiging bahagi na yan ng batas. Kaya dapat mong kilalanin kung matino ka. Kung hindi ka matino, sabihin mong ang constitutional yung ginawa. Wala ka sa katinuan Dapat mag-resign na as Senate President yung nagsabing ang constitutional yung ginawa ng Supreme Court. Ito pa po. He described impeachment as a process with clear standards set by the Constitution and stressed the importance of being very careful with such procedure. Correct. Di ba? Kaya sumunod kayo sa Supreme Court para yan po ang safeguard natin. Denoted that the following, the proper process is a responsibility tied to the mandate given by the people. Ayan. So malinaw po na ang pinagpasyahan ng Supreme Court, ito po yung sinasabi nila na nilabag. Ang sinasabi nila lumabag yung House of Representatives, pero tinanggap yan ng Speaker. Yung judge dapat neutral, sila yung pumapalag. Hindi ka na neutral, Tito Soto. Dapat magbitiw ka na as Senate President. O mag-inhibit ka. Kasi ngayon pa lang sinasabi mo na nalungkot ka Ngayon pa lang pinahiwatig mo na gusto mo ma-impeach si BP Sara Anong klaseng judge yan? Wala pang ebidensya. Hindi pa kayo nakakaisang araw bilang korte. Guilty na sa'yo si BP Sara agad. Hindi ka karapat dapat na maging judge. Tito Sen, yan ang masasabi ko lang sa'yo. Bakit naging dream mo yung mapatalsik si BP Sara? Bakit naging dream ng Senate President? Judge ka. Paano kami makakapagsabi? Dapat ang judge, wala kang bias. Tatanggapin mo lahat ng mga, putya, nalungkot ka Ang pangarap ni Tito Soto, winasak ng Korte Suprema. Ang impeachment daw ngayon ay impossible dream. Sino po ang may dream? Ikaw? Tito Soto? Dream mo na ma-impeach si BP Sara? Anong klase kang Senate President? Anong klase kang judge ng impeachment court? Ikaw pa naman ang nakalimutan ko na naman yung term. Siya yung mamumuno sa impeachment court. Alam niyo yan Sinabi niyo na sa akin yan Opo, yan po yung nakalagay dito. Winasak yung pangarap. Pangarap ni Tito Soto, winasak ng Supreme Court. Yan po ang balita ngayon. Okay, punta na po tayo rito na sa mayat-maya po nagpapa-presscon si John Vic Remulla. Alam mo, ang dami ng achievement ni John Vic, Isa-isahin po natin. Kaya po siya pa-presscon. Ito po yung mga achievement ni John Vic. Kaya po siya pa-presscon. Hindi pa rin po nahuhuli si Bantag. Hindi pa rin po nahuhuli si Saldico. Hindi pa rin po nahuhuli si Atong Ang. Ang galing. Pero ang dami niya pong presscon tungkol kay Atong Ang tsaka kay Saldico. Alam na alam niya kung nasaan. Dito po, pahiya na naman siya. Ito po, sabi po niya, alam na niya, tinutukoy niya Sabi niya, kung nasa Cambodia si Ang, may extradition tayo, makukuha natin siya. Alam mo, kaka-presscon mo, dami laging press Kaka-presscon mo, John Vic, kaya sa mga hinahunting yung tao. Kung si Atong Ang nasa Cambodia, nakatakas na siya kasi nagpa-presscon ka na papupuntahan mo siya sa Cambodia. Hindi ba? Tinitelegraph yung mga galaw mo Yung isa naman, nasa Portugal daw, nasa gated community. Si Saldico nasa gated community ng Portugal. Mahirapan pumasok dahil ito ay mga munyaman, etc. etc.
Sabay sinabi ngayon, na kumuha siya ng nagpatatak ng affidavit dito po sa Switzerland ba? Naroon ba ngayon si Pahiya na naman. Akala ba namin nasa Portugal? Bakit anong ginagawa sa Switzerland? Bakit naroon nagpa-affidavit si Saldico? Alam niyo po, pag affidavit ng embassy ng Pilipinas. Ang alam ko po, kinakailangan naroon ka eh. Hindi po pwedeng abogado mo lang magpa-affidavit para sa iyo. Di ba? Sweden pala. Thank you very much sa nagtama. Sweden. Kung pa-affidavit si Saldico sa Sweden, alam ko po, sa embassy, hindi po pwedeng magpa-affidavit ka ng abogado lang at hindi ka kasama. Ang layo naman ng Portugal sa Sweden. Ano kaya ang ipepress ko naman? Ano na kaya ang ipepress ko ni John Vic na wala pala sa Portugal, nasa Sweden? Abangan po natin yan. Okay mga kapatid, alam ko po gigil na kayo. Ang dami nyo nang gustong itanong, ang dami nang gusto nyong i-react. Kaya eto na po yung panahon natin para tayo makapagtanong at makapagbigay ng reaksyon. Yan, BBM